Doon po ma'am sa may video, Oo. bali yung inireklamo ninyo is yung daughter-in-law ninyo. Yes, yes. Yun yung nagtatapon po ng tubig sa inyo. Oo. Siya yung mapaggawa ng gulo sa pamilya ko. So dati, sa isang bahay lang kasama ninyo to si Roy at saka yung daughter-in-law nyo. Yes. And kayo po may-ari po ng bahay, ma'am. Oo. Nung araw magkakasama kami, magkasundo kami. Okay. Tapos po, may isang araw na, di ba, sa mga senior ho, may mga ayuda. Nagkaroon po ako ng ayuda, naisipan ko po, ibili ng pagkain, ipakain sa mga anak ko. Yan po, yung pinagmula ng gulo ay yung pong crispy pata. Okay. Nung bumili ka kasi pata, bakit siya po nagwala, ma'am, si Roy at saka yung kanyang asawa? Ang nagreklamo po si Cynthia. Kasi po, ang nangyari noon, sabi ko, salo-salo po kami magkain. Eh, hindi po sila sumalo sa amin, tiniran na lang po namin. Okay. Ngayon, nung bibigay namin yung natira na party sa kanila, hindi naman namin inubos. Sukat ba naman ilagay kami sa, nag-message siya na, ano kami, aso. Ganon. Kasi parang sinasabi niya, puro buto na lang ang binigay namin sa kanya. So dahil doon, ma'am, doon na nagsimula yung ugat ng away ninyo? Yes. So after nun, kailan nangyari yung crispy pata incident, ma'am? Parang last year pa yata ho yun. Ano yun? After nung Christmas yun eh. Nung December 2024, nagsimula yung Going to New New Year. Year, Tapos yung ang incident nga nagtapon po sila ng tubig sa inyo. Ito lang pong lately na Last. November 13. To bali, may 11 months pa nga magkasama pa rin kayo noon sa isang bahay. Oo. Pero ito lang lately nga parang na-trigger na. Oo, kasi ito na nga ho, nahihirapan na ako yung kasama na po ang takot. Ang lahat kasi, panay po ang padinig niya sa akin na sinasabi niya na, hoy, matanda ka, mamatay ka na. So yung sabi, ma'am, yung manugang. Yung manugang ko. Kasi yung Okay. si Roy, palaging wala dyan, nasa trabaho. Okay. Sasabihin niya, hoy, matanda ka, mamatay ka na. Pag namatay ka, ang gagawin na wala ikaya iburol ka ng mga anak mo, gagawin nila, itatapong kanila sa creek. Currently po ba, ma'am, ilang taon na kayo? 78 po. 78 na po. Tapos ginaganon pa kayo ng manugang ninyo. Ilan taon na po ba to sila, ma'am, si Roy? Ilang taon na? 57. 57. Apo. Tapos yung manugang niyo, ma'am, ilang taon na po ba siya? 51 going 52 ng Kasal naman sila ng anak niyo? Yes, sila Ano yun. po ba yung trabaho ni Roy? driver po siya. Private. Tapos si Cynthia, ano naman to yung trabaho niya? Work from home. Ilang anak nila, ma'am? 2. Lahat doon sila ang 4 nakatira sa inyong bahay. Oo, sa compound. Okay, so bali sa compound ninyo, ma'am, may bahay kayo tapos sila may bahay din doon? Oo. Pero yung bahay na yun, mga inupahan, nga titirhan nila, kayo din po may-ari. Nakatindig siya dun sa lote ko. Pero sino po nagpatayo po ng bahay, ma'am? Kayo din? Yung kapraso, kasi nagpa-extend sila ngayon nagbago. Yun ang inaano nila, binagawa nila. Pero yung main talaga sa inyo? Oo. Sa inyo Kasi tapos tindahan. may ginawa sila parang extension? Yes, oo. Kasi sa mga ganitong situation, meron tayong sa civil code na about sa property law na kung sino po yung may-ari po ng lote, it follows kasi kung sino yung kung builder in good faith ba siya. So, yung bahay, sabi niyo sa inyo. Tapos may extension siya ginawa. Nung time na extension, kailan niya pinagawa to, ma'am? Yung first matagal na siya. Yung kapiraso lang siya na ano. Okay. Tapos, last year, yung isa pang extension ginawang kwarto. So, humaba siya. Pero nagpaalam sila bago sila nagpagawa ng extension. Nagpaalam po sa inyo, nanay? Nagpaalam naman siya. For that time, okay pa sila. Oo. So, pinayagan na maggawa ng Sabi extension. niya, bahala ka. Actually, yung lupa na yun, hindi talaga sa kanya, nakatoka talaga yun. Okay. Pero sinasabi niya sa akin, kukunin niya yung space na yun. So, pumayag na rin ako. Para wala na lang kasing gulo bilang nakakatandang kapatid. Respeto, sige. Ganun ang nangyayari. So, yung sa extension, ma'am, mga pinagawa yung bahay, hindi din kanyang lupa doon. Hindi. Kanino po? Kay nanay din. So, ngayon po ba, ma'am, ano po gusto niyo mangyari dito, ma'am, sa Ang gusto ko kasi mangyari, paalisin na sila kasi wala silang ginawa. Lalo na si Cynthia. Ah. Kagaya nga to, halos 1 linggo na po akong hindi na nakakatulog kasi tuwing madaling araw po, kinakalampag po niya yung pintuan at saka yung bintana doon sa tapat ng bahay ko. Kung minsan po, pag minsan araw ng Sabat ay linggo o
Nagpapatugtog po siya ng radyo. Nakatutok po Na doon sa... sobrang maingay. Opo, Okay. ganun. Ang pwede natin dito magawa, ma'am, since kayo nga may-ari ng lupa at saka actually yung bahay nga tinitirhan niya, kayo naman talagang may-ari dyan, pwede nga talaga sila yan, ma'am, na mapalisin through unlawful detainer po. Kasi, nung una, tinotolerate nyo yung magstay sila. Kasi Ay, anak oo, nyo, okay naman. Kaso naging parang ingrato sila, di ba? Dahil nga sa Crispipata, doon nagsimula yung awan, naging ingrato sila. Tapos sa video, kitang-kita naman, binuhusan po si nanay. So, pag may mga instances kasi nga ganyan, kahit nga sa mga jurisprudence, pwede yan siya ground, ma'am, nga maging cause for unlawful detainer. Ilang years na po ba kasal to, ma'am, si Sir Roy at saka si Ma'am Cynthia? Mga 20 20 years plus na din. 25, ganun. Matagal na din. And for those 20 years, ma'am, dyan po sila nakatira sa inyo. Hindi naman. Hindi naman yung first, si Roy nakatira doon sa binan niya kasi nung araw, ang patakaran ko, once na nag-asawa, out na. So, nag-stay siya dun sa kinanay. Na doon muna daw sila magstay habang nag-aaral pa yung dalawang anak. oo. Kasi meron daw silang bahay sa Muntalban. Muntalban. Pero more or less, ma'am, yung pagstay dun sa inyong lupa at saka sa inyong bahay, mga more than 5 years din. Mahigit. Mahigit pa. So, ayun po, kung porsigido na po kayo, Nay, na ang paalisin siya, kasuhan, pwede naman po through unlawful detainer. Ang gagawin lang naman dyan is, una, since isa lang kayong lugar, doon po muna sa barangay. Tapos na po kami sa barangay. Ah, tapos na? po nangyari. Okay. Ayaw yata humingi ng Pasensya. pasensya. Sir Roy, magandang hapon po. Good afternoon po, attorney. Sir Roy, andito po yung nanay ninyo, si Ma'am Lourdes, at saka yung kapatid, si Ma'am Lisa. Nakwento po nila, may video pa nga yung wife ninyo, parang binuhusan po ng tubig si nanay. And parang yung ugat yata nito, sir, dahil na po sa Crispipata nung last Christmas nga yung natira, konti na lang. Ano po, Crispy Pata? Wala pong ganon. Kasi po may pumunta na po ditong pulis na inutusan niyo po yata sa barangay para mag-check kung ano po yung punot dulo ng pinagawain. Nagkwento na po yung misis ko po sa pulis. Ano po ba, sir, yung dahilan dun, sir? Kasi po, yung mga gamit namin sa likod, sa ano namin nasa dingding, yung pintuan namin, pinaglalak nila yun pati yung bintana namin. So, parang kinulong nila yung likod namin Yung mga gamit namin, pinaglalagay nila dun sa labas. Tapos, without us, yung consent namin, pinabasura niya yung ibang mga gamit, yung pinatatapon niya. May inidoro doon na second hand na pinabasag niya, pinatapon sa basurero. Tsaka yung ibang mga bakal-bakal na pwede pang magamit. Pinatapon niya na hindi nagpapaalam sa amin kasi gamit namin po yun Pinabasura niya yon. Tapos po, nangelam yung tomboy na apo niya. Tapos sabi niya, magpa-check up daw ako. Ganyan. Yung anak ni Lisa. Sabi ko, ikaw ang magpa-check up kasi di ba may lahi kayong mga nagpapakamatay? Doon siya nagalit. Tinulak po niya ako. May footage yan. May CCTV kami dito May ang subdivision. May footage yun. Inano niya ako. Dinamba niya ako. Opo, siya po nauna. Dinamba niya ako. So, hindi ko alam kung nakaganti akong damba din sa kanya. Kaya nga gusto ko i-check din sa CCTV. Pero mahina lang. Hindi naman ako natumba. Pero siya naunang sinaktan niya ako. Tapos, yung ginawa, yung ka-live-in niya, ka-live-in ng tomboy, tinapon po yung tubigan ko. Yung pandilig ko. May natirang konting tubig doon. Yun ang tinaboy ko sa kanilang tatlo kasi mag-isa lang ako Tulog pa yung mga anak ko. Tatlo sila, laban sa amin. May CCTV po yun ng subdivision pwede natin i-request. Okay. So, bali, ma'am, ang sinasabi ninyo nga based sa CCTV, yung una talaga nga parang may atraso sa inyo is yung apo ni Lola. Hindi, siya po nagpatapon yung matandang yan Siya po yung nagpatapon ng mga sumugod lang yung dalawa, yung mag-live-in, yung tomboy, yung apo, na magnanakaw, at saka yung ka-live-in niya. Sumugod sila. Kung ano-anong pinagsasabi. So, syempre, ako, nasabi ko na rin kasi sabi niya, pinatay ko daw ang nanay ko, ganyan nga, baka may sakit daw ako sa utak. Sabi ko, baka ikaw may sakit sa utak kasi may lahi kayo nagpapakamatay. Di ba nagbigti nga yung tatay mo sa ibang bansa? Ganon. So,
wag mong idadamay ang tatay ko, sabi niya. So, doon siya nagalit, doon siya napikon. Tapos, itinulak niya ako, naharap. Hindi ko lang alam kung nakaganti ako. Alam ko nakaganti rin ako ng tulak kasi nauna siya eh. So, Tapos, dahil doon, ma'am, sa hindi- ganong altercation ninyo, kaya mo nabusan ng tubig to? Opo, yun po yung nangyari. Kasi sinugod nila ako sa harap na kami Okay. ng bahay. Sige, ganito po kasi, Ma'am Cynthia, no? Sa mga, medyo away pamilya to eh. So, based At po kasi saka siya po, sa... hindi po siya ang binuhusan ko, yung tomboy at saka yung yung kalidin niya. Kasi po, Ay, binuhos sa Ayan po, sahig kasi ng- makita po kasi sa CCTV, Oo, ma'am. binuhos- Makita kasi, ma'am, nga na nabuhusan niyo po talaga si nanay. Pero ganito na lang po. Alam niyo po ba nga yung titirhan ninyong bahay ngayon dyan at saka yung lupa nga si nanay po yung may-ari? Ay, hindi po. Kasi ano po, anak po. Panganay na anak to. O kaya nga, pero aware po yung panganay ng anak kasi syempre yung may-ari ng lupa at saka bahay niyan, si nanay niya. And then just the mere fact lang by tolerance, nga hinayaan po kayo nga mag-stay dyan. Kasi dati daw, doon kayo nakitira sa yung family mo and then later on, di ata nagkasundo. So, kaya Ay, hindi po. Hindi kami. Mabait yung pamilya ko. Hindi, pero di ba, Magkakasundo kami. pero bakit nandun kayo ngayon? Nakikitira lang Ano kayo po, sa bahay ni... dating bahay to, sabi ng papa ni Roy, kung gusto nila patayuan. Hindi kami umano kasi may bahay po kami Hindi sa po. Manila. Hindi po, wala Ngayon po sinasabi. ah, Wala sa sinasabi si Papa na ninyo na tumira kayo doon. Basta na lang kayo, nakiusap kayo na titira kami dyan sa inyo kasi pinapaalis na kami doon sa amin tinitirhan sa Maynila. Kaya pumayag. Di ba, meron kayong hinuhulugan na bahay doon sa, ewan ko, sa Montalban kung saan yun. Ayaw kayo doon, gawa ng napakalayaw, mas gusto nyo dito sa amin lugar. Kaya, ayun, pinagbigyan ko na lang kayo. Sa ngayon- ginagawa, tamo Hindi, ngayon, anong gusto niyo sa sabihin ginagawa eh? ninyo sa akin ngayon, ang gusto kong mangyari, umalis na kayo dyan sa aking lugar. Kasi ikaw, Roy, teka muna, Roy, makinig ka, ha? Huwag kang sige. Ikaw, naturingan na kitang anak, pero hindi mo man lang ako mapagtanggol dyan sa asawa mo na sobrang bastos ang ginagawa sa akin. Sige. Palagi akong, ayoko na po magsalita. Ay, opo, baka- Kasi, Okay. nahihirapan Actually, ako. naiintindihan po Ganyan eh. namin nga medyo Hello. disrespectful po yung ginagawa po ni Cynthia sa inyo kasi kahit nga dito, pinagsasabihan niya kayong matanda or kung ano-anong sabi nga parang may sakit po kayo sa mental health, no? Which is very rude to. So, ganito po, Sir Roy, no? I-confirm lang namin. So, yung lupa ngayon at saka bahay kung saan kayo nakatira, ang sa compound, kinanay ninyo to may-ari. Sa amin, sa tatay... Hindi mo pwede, sir, masabi sa amin kasi under po sa wills and succession sa batas natin kung yung lupa niyan is may pinagmayari ni daddy at saka ni mami nyo. Ngayon, patay na po yung tatay ninyo. Napupunta na yan, ma'am, sa inyo mo. Kasi buhay pa si nanay ninyo eh. So, may share talaga siya dyan. So, hindi pa, at saka hindi pa na-divide po yung lupa ninyo. No? Wala pang na-partition, or kung may will man, hindi pa na. No? So, meaning, wala dyan co-ownership. So, ito ngayon. Since buhay pa yung nanay ninyo, and may mga jurisprudence tayo nga pag ingrato po yung anak sa isang magulang, kung hindi po respectful, mga ganyan, pwede po matanggalan talaga ng share yan. So ito po yung sinasabi namin, Roy. Binibigyan po kayo namin ng pagkakataon, kayo ng asawa ni Cynthia, na humingi po kayo ng pasensya dito sa kay Ma'am Lourdes, no? Humingi kayo ng patawad kasi pwede kayo talaga palisin dyan sa kanyang lupa kasi nakatitulo po yun sa pangalan nyo, ma'am, no? Tandaan nyo sa Registry of Deeds, yun naman yung basihan eh. Kanino nakatitulo yung pangalan. Eh kung nakapangalan pa yan sa kay Ma'am Lourdes, mas siya po yung may rightful ownership po sa lupa at saka sa bahay. At pwede kayo talaga palisin kung yung grounds talaga is disrespect, being rude, at saka yung panglait po sa kay nanay ninyo. Nakalagay doon, Romeo and Lourdes. Okay. Ayan. So nakita niyo, andun po yung pangalan po ni nanay ninyo, di ba? Okay. So, ganito na lang naman kasi Roy and Cynthia. Kaya nga pinatawag kayo kasi kung mag-ayos kayo, okay. Pero pag hindi kayo, kung medyo mamanigas pa kayo, Roy and Cynthia, mapipilitan talaga to si nanay and tutulungan talaga siya ng team po ni Senator Raffy Tulfo ng Wanted sa radyo para po masampa po yung kaso laban sa inyo, which is yung unlawful detainer at saka kung ano pa yung iba, unjust vexation, yung pinanggagawan yung pagtapo ng tubig, yung panglalait. Aside sa revised penal code na kaso, may papalisin po sa bahay, may civil damages. Then of course,
moral damages din. Kasi hindi nga makatuloy si nanay, may pambabanta kayo, may pananakot. Tandaan nyo, 78 years old na si nanay ninyo. Hindi man lang kayo ba naawa or nahiya po sa kanya, nga binibigyan nyo pa siya ng stress sa buhay niya. Matanda na nga, dapat nga yung matanda, magre-relax na lang. Ngayon, binibigyan nyo pa ng problema, di ba? Balang araw, tatanda din kayo. So, gusto nyo ba gawin din ng anak ninyo sa inyo yan? O sige, wala mo nang... Kasi nagkakaroon ng provocation eh. Napoprovoke po kami. Dahil tahimik Sir na nga po Roy. kami, di ba? Bigla Okay. nilang tinapon daw yung gamit namin doon nang hindi namin alam. So, sino po Sila po nag-umpisa? naglalagay ng basura. Kaya nga po Okay. Hindi ko tinapon yung gamit nyo. Nakalagay lang doon sa isang tabi. Tapos ngayon, nang dumating yung basura, yung kalat nyo, tambak na kayong tambak doon sa lugar ko. Inilagay ninyo doon sa... Nasa labas po nasa labas Oo namin nga, yung nasa mama. labas nga yun. Pero, inano nyo, yung para bang ginawa nyong basurahan yung lugar doon. Kung kailan kumilos ako nung Huwebes na nakaraang buwan, tsaka ito si Cynthia, sumigundo para itapon na rin yung basura ninyo. Oh, bakit hindi pa noong pang nakalagay doon, itinapon na niya. Ngayon ganito ginagawa niyo sa akin. Alam mo, gusto ko pa sana mabuhay ng mahaba. Pero sa pool nung Miyerkules na ginawa yung ano niyo, po, wala hello kang po. ginawa kundi ako'y istorbuin mo mula alas 3 ng umaga. Hindi Attorney, na ako ganito po. makakatulog uli nito. Attorney, Hanggang ganito po. ngayon, nalalambot ako. Eto. Meron po nagpunta kanina ditong pulis na inutusan nyo para makita ko yung sitwasyon kung bakit kami naging ganito. So, sila po, pwede nyo po silang tanungin kung bakit po ganitong ang sitwasyon namin ngayon. Actually, Sir Roy, na-witness naman na po namin dito, sir, kung gaano rin po kayo at yung misis po ninyo tratuhin si nanay. Sinasabihan niyo po, yung matandang yan, di po ba? Hindi po nagsabi nun. Nagingisi-ngisi Wala po po ako kayo. sinasabing Sir, matanda. kung nandito lang po si Senator Raffy Tulfo, sir, baka kung ano rin po masabi sa inyo, sir. Hindi, Hindi po, pero hindi ako, po. wala po akong sinasabing Yun nga, ganun. sir. Siguro yung Kayo misis nga, ko dahil kayo nga, Roy, wala kayong sinasabi. Pero yung asawa niyo nga, yung medyo Ayun nga, bastos po yun yung nga po. pagtrato Oo. dito sa nanay ninyo, of which you even tolerated po yung behavior ng asawa ninyo nga mali din kasi kinukonsente niyo yung maling pagtrato at behavior. Dito Yung po sa klaseng mga tao. nakapaligid Kahit po tanongin sa niyo po amin, rito. gumawa po ng petition letter na gusto na rin silang paalis. Ma'am, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Delia. So, nakapaglapit na po ba sa inyo sa barangay dyan si Ma'am Lourdes para po nga... Yes po. Oh, ano na yung resulta? Naka-blatter na po. Ka-blatter. Tapos, Hindi po sila nagkasundo. So, itinurn over namin sa Lupon. Okay. Tapos po, nagkaroon na siya ng CFA, yung Certificate to File Action. Kaya po, nag-file na yan si Ma'am Lourdes. So, thank you po nga na-confirm lang namin nga may CFA na. So, ma'am, may CFA na to. Nag-request na din kami sa PNP doon ng inyong lugar na bigyan po kayo ng protection order ang versus dito po sa anak ninyo tsaka manugang, no, for your safety. Nasa meetings lang ngayon, kaya hindi natin makausap on air, pero na-coordinate namin. So, ganito po, ma'am, sasamahan po kayo ng team ng Wanted sa radyo, pati po yung mga staff ni Senator Raffy Tulfo. We will file a case po laban dito sa kay Cynthia Canilas and kay Roy Canilas, no? Pati yung mga anak, ganun din nakikisali sa... Yes po, isama natin sila lahat, ma'am, kung lahat sila ay adult naman sila and then nakisali sila sa mga ganitong gulo. So, isama po natin sila, ma'am, sa pagsampa ng kaso. And baka mamadagdagan pa natin, isama natin ng unjust vexation kasi yung mga ginagawa ng harassment. Isama na din natin, no? And kung ano pang makuha pa natin mga civil liability at saka ilaban sa kanila for moral damages at saka exemplary na din kasi pangit talaga tingnan sa isang pamilya, anak, manugang, tapos binabastos po yung nanay, di ba? No? Hindi yan sang-ayon po sa mga Filipino values natin of giving due respect po sa family. So, gano'n na lang po na isasamahan po kayo namin ng team po para po kung ano man, ang korte na maghatong i-ejecto yung pamilya ni Roy Canilas. Sige, thank you po, Nay. Salamat po, Atty. Sige po, ma'am. Nanay, aayusin po natin yan, Yes. nanay. Apo, at kakausapin po kayo ng staff namin doon na sa kabilang studio po. And then, sasama po kayo ng reporter po namin. Opo. Salamat po, sa Nay. iyo. Magandang hapon po. Merry Christmas po. Salamat po.